Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang mabuting punong kahoy ang namumunga ng masama, at walang masamang punong kahoy ang namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ng kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ng kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siya ring laman ng dibdib. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon, ngunit hindi natinag sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon at pagdakay bumagsak. Lubusang nawasak ang bahay na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Sa mga talatang ito, itinuro ni Jesus ang dalawang mahalagang larawan. Una, ang puno at ang bunga. Walang mabuting punong namumunga ng masama at walang masamang punong namumunga ng mabuti. Ipinapaalala nito na ang ating mga gawa ay nasa salamin ng tunay na laman ng ating puso. Hindi sapat ang panlabas na anyo o salita lamang. Ang tunay na pagkatao ay nakakayag sa bunga ng ating buhay. Ang pangalawa po, ang matibay na pundasyon. Ang taong nakikinig at sumusunod sa salita ng Panginoon ay tulad ng taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Kahit dumating ang baha at unos, hindi ito magigiba. Ngunit ang taong nakikinig ngunit hindi sumusunod ay parang nagtayo ng bahay sa buhangin. Madaling bumagsak kapag dumating ang mga pagsubok. Ipinapaalala nito na hindi sapat ang makinig o magsalita tungkol sa pananampalataya. Kailangang isabuhay natin ito. Ang tunay na Kristiyano ay nakikilala hindi sa dami ng dasal o salita, kundi sa bunga ng kabutihan, pagmamahal at katapatan sa Diyos. Tanungin natin ang ating sarili. Anong uri ng bunga ang lumalabas sa ating buhay araw-araw? Matibay ba ang ating pundasyon sa salita ng Diyos o nakadepende lamang sa pansamantalang damdamin at kalagayan? Kung nais natin ng isang buhay na matatag at makahulugan, kailangan nating ilapat ang aral ni Kristo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, maraming salamat sa paalala mo na ang mabuting puso ay nagbubunga ng mabubuting gawa. Naway palaging maging dalisay ang aming kalooban at udyok ng aming mga aksyon. Tulungan mo kaming hindi lamang maging tagapakinig ng iyong mga salita, kundi maging tunay na tagasunod. Naway maging matibay ang pundasyon ng aming pananampalataya upang sa oras ng unos, kami manatiling nakatayo kasama mo. Baguhin mo ang aming buhay upang maging mabuting puno na namumunga ng pag-ibig, kabutihan at kapayapaan para sa iba. Amen.
Naway ang salita ng Diyos ay manatili sa ating puso at magbigay liwanag sa bawat hakbang ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating paglalakbay ng pananampalataya at naway palaging magningning ang kanyang presensya sa ating puso. Kung na-bless po kayo ng pagninilay na ito, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe, i-like at i-share upang mas marami pang maabot ang salita ng Panginoon.